Yung life nila, under the spotlight na talaga. Isa yun sa mga biggest sacrifices nila, I think. Which is, ganun talaga if nandito sa industry. Lahat ng interaction nila, however small it is, magkakaroon ng meaning. Pag may nagawa kang kahit normal lang naman na ginagawa, pag ikaw yung gumawa, nagiging big deal nga. Kasi kilala ka, may pangalan ka, ganun. In-expect ko na yun kasi nung nasa amateur scene pa lang ako sa amin, nakaka-stress na eh. Inisip ko, what if pa kaya sa pro scene na? Hindi mas nakaka-stress pa lalo. Huwag na lang natin tingnan yung negative na nangyayari sa atin dahil nandiyan na yun eh. Papangingin pa ba natin? Doon lang tayo sa positive side. Since start nung pandemic, pumasok na ako sa DLSU. Then yung tinake kong course doon is yung Interdisciplinary Business Studies. Super grade conscious ko. Like, gusto ko laging best. Aminado naman ng perfectionism. Ayokong may mali. Gusto ko perfect lahat. DL ako sa DLSU. Kaya parang mahirap din bitawan nung tinry ko pumasok sa esports. Basta minake sure ko naman na babalik ako sa studies ko afterwards. Wala kaming salary nung amateur ako, zero talaga. Siyempre naranasan ko doon lahat ng hirap, yung halos wala kayong kinakain, ganun. Yung struggle kung lang kayo, matawid yung araw nyo, ganun. Kaso wala rin kami magagawa eh. Ginusto naman namin yun eh. Alam naman namin na risk yun eh, na walang kasiguraduhan kasi pumunta kami doon, hindi namin alam kung saan kami patungkol, ganun. Pero wala eh, gusto talaga namin yung game. And pakita nyo lang sa mga kasama nyo na gusto ko pa. Hindi pa tapos, gusto ko pa. Yun lang. Let's go! Go! The day starts 2 p.m. Pero usually, gumigising sila lunchtime para mag-lunch. Tapos, 1 p.m. mag-discuss si coach kung ano yung mga kailangan gawin nila for today's scrim, kung ano yung goals nila para align sila. Tapos, scrim starts at 2 p.m. ends at 10 p.m. So, para din siyang parang office job na 9 hours, ganyan. Tapos, after scrims, RG, rank games until 3 a.m. So, talagang laro lang talaga buhay nila. Pag kasi naglalaro ako lagi, nabubos yung confidence ko kasi feel ko sa sarili ko kaya kong sumabay sa mga kalaban. Kung di ka kasi naglalaro palagi, mapag-iiwanan ka sa laro ng iba. Lumalaki din yung knowledge ko sa laro eh, kung paano gagawin sa situation na yun. Ina-adapt ko lang yung mga nangyari sa past. Ganun. Mga practice, pag tournament, nakaka-drain kasi talaga ng utak. Parang madali lang siya pag titignan mo pero nakaka-drain talaga eh. Hindi ko lang masyadong ma-explain kung paano. Pinapanood ko lang yung mga match eh, yung buong game na, hindi yung sa akin lang. Ako yung klase ng player na kala ko maganda yung ginawa ko, tapos pag pinanood ko na pala, hindi pala ganun kaganda. May improve pa pala. Mentally draining siya, hindi lang physically. Yan. Mas nadidrain kami mentally. Nagpo-focus lang ako sa sarili ko, tsaka nagpo-focus lang ako sa kung saan ako pwede mag-improve para ma-improve yung gameplay. Parang nasanay na rin na ganito na talaga yung takbo ng buhay ko. Ganun. Di ako naniniwala sa manifesting na sa talaga, sa effort talaga. May pressure naman lagi, kailangan lang i-overcome lagi yung ganun na pressure. Passion kasi talaga namin eh. Kaya gagawin talaga namin kahit anong nangyari. Focus lang talaga sa goal na mag-champion.